Plinano nga ba ng mga Marcos at Romualdez ang sinasabing pangbubudol ng mga ito sa mga Pilipino kung saan dinaranas ngayon ng Pilipinas ang umano'y pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan? Taong 2016 nang dumikit si Imee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Duterte noon nagbigay umano si Imee ng election campaign contribution sa kanya. Sa panahon ng termino ni Duterte bilang Pangulo, unti-unti na numbalik ang simpatya ng mga tao sa mga Marcos dahil yan kay Duterte hanggang sa maipalibing nga sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Taong 2022 nang si Sara Duterte naman ang niligawan ni Imee para kumbinsihing tumakbo bilang vice ni Bongbong sa ilalim ng pangakong unity and continuity para maipanalo ang pagkapangulo. Pero nang manalo na, ang pangarap na pagbangon ng Pilipinas ay mauuwi pala sa wala dahil sa pagkaupo pa lang ni Bongbong sa Malacanang, nag-umpisa na ang mga hindi inaasahan ng bayan. Kabilang dito ang mga kontrobersya sa heavy luggage, Maharlika Fund, insertions o mga singit sa national budget, flood control, PhilHealth, PDIC, pagbebenta ng toneladang ginto, pagsirit ng trilyones na utang ng bansa, unprogrammed na mga ayuda at ang walang kamatayang Folboron controversy. May babala ang International Monetary Fund na lagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Nanawagan ng International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Ayon sa IMF, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay nakaapekto sa kanilang liquidity at common equity na sukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng Land Bank at DBP. Ang sa DBP, naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to reduce its assets and loan portfolio. Simple implication, they cannot expand. Matatandaang humingi ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Ibig sabihin nito, sa loob ng 2 hanggang 3 taon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag-deviate sa regulatory capital requirements. Kampante naman si Escucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon, basta't makapag-generate ito ng kita na 10.4 billion pesos. Pero may babala rin si Escucha, sakaling magtagal ang mga ginawad na exemption para sa Land Bank at DBP. Well, it's an obvious issue because dapat kasi to keep the playing field. Kasi if that requirement is good for the private sector bank, that should also be applied to the government-owned banks. It's as simple as that. Ang MIF ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas na naglalayong makapag-invest sa iba't ibang proyekto gaya ng infrastruktura, renewable energy at digitalization. Dagdag pa ng International Monetary Fund, dapat tiyakin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na anumang exemption ay pansamantala lamang at hindi makakaapekto o makakasira sa financial system. O mga Pilipino, kaya pa ba natin to? 629 billion planong utangin ng gobyerno. Di pa nga natatapos ang taon, utang na agad ang inaatupag ng mga gago. First quarter ng 2025, utang na agad ang plano ng administrasyon ni Mr. Alamano. Mr. Paselfi, ewan ko nang talaga kung ano ang nangyayari sa'yo. Di kami kinukulang sa pagbabayad ng tax pero kinukulang pa rin kayo. Umaapaw na ang utang ng Pinas, hindi naman pamilya nyo ang nakataya dito. Kahit sa kaapu-apuhan nyo ay mag-i-enjoy sa kinulimbat nyong pera galing sa mga Pilipino. Habang kahit sa kaapu-apuhan namin magbabayad pa siguro sa inutang ninyo. The best kayo sa pangungutang pero sambayan ng Pilipino ang magbabayad. Convicted ka na nga sa hindi pagbabayad ng tax at multa, nasaan na yung bayad? Pasakit kayo sa mga Pilipino, yan ang totoo. Kasama na ang lahat ng bulag at bingi na naniniwala pa rin sa inyo. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Pinapahirapan ninyo ang tao, magbuhay hari lang kayo sa Malacanang. Malugmok man ang Pilipinas, hindi pa rin kayo maguguto. Habang ang mga Pilipino ay sinisilaw nyo na lang sa ayuda at rasyon. Hindi kami nagkulang sa kontribusyon. Budget minimekos-mekos, malihis lang ang atensyon. Magpapalabas ng conflict, impeachment at samot-saring konsumisyon para di mamalaya ng tao ang ginagawang korupsyon. Pilipinas, ano na? Said na tayo at lubog sa utang, ano ba? Hindi ba talaga kayo nababahala? Marami ang pondo sa travel and tours pero walang pondo